sa mga ganito pong sakuna na mangyari? Yes, Ms. Kat. So, yun nga po nangyari sa Jensen, no? Hindi natin inaasahan yon. So, dapat talaga maituro sa bawat klase, sa murang edad ng mga bata kung ano ang dapat nilang gawin pagdating ng mga ganitong kalamidad. At syempre sir, itong mga ginagamit nilang tablet, pwede rin itong magamit for yung mga online at blended classes po, no? Yes, ma'am. So, napakapalad talaga ang lungsod ng San Juan dahil meron na naman po kaming marireceive na ganitong klaseng kagamitan para sa pag-aaral po ng ating mga estudyante. At ito nga pong programang ito na mula po sa lokal na pamahalaan ng San Juan, magbibigay po sila ng 13,000 tablets from kinder To grade 12 students po. So lahat po yan ay mabibigyan. So 1:1 po. Ganyan po kami kamahal ng aming butihing Mayor Francis Zamora. And this is an initiative from the local government po, no? Yes po. Yan ay dahil sa pagmamahal nga po ng ating Mayor Francis Zamora. Sir, how important is it, sir, na meron tayong ganitong holistic approach ng support not only from the national government and sa ibang sector din and also from other stakeholders din? Napakahalaga po yung mga ganitong gawain dahil ito po ang isang paraan para lalong mapadali ang pagtuturo ng isang guro at lalong maintindihan ng mga lessons na itinuturo ng isang guro. At ito nga po nakikita natin na pumunta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa kabilang silid-aralan para silipin naman ang ginagawang anti-bullying protocol ng paaralan pong ito. Sir, could you tell us more about it po? Yes, dito po sa pagbisita ng ating Pangulo dito sa grade 3 class, dito po ay tinuturo ng guro na si Ma'am Calvo kung paano po yung paghahanda mga kaalaman tungkol sa anti-bullying. So dito, gamit din po ang laptop na bigay ng City Hall. Tinuturo po dito yung anti-bullying. Bakit nga ba kailangan ituro ang anti-bullying? Kasi nga po ang anti-bullying, ito po ay isa ng Republic Act number 10627 at agad din po na naglabas ang Department of Education ng DepEd Order number 55 series of 2013 na kailangan lahat ng public and private school ay sumunod at maituro ang Anti-Bullying Act policy. At saka hindi lang yan, sir, no? Kasi itong anti-bullying to ay dinidevelop din po yung mga karakter ng ating mga bata na malamang dadalhin na rin po nila sa kanilang pagtanda. Tama, Ms. Kat. So dito pa matututunan kung paano mapoprotektahan ng mga bata ang kanilang sarili laban sa mga mapang-abusong pananalita. Nandyan po pwede yung pananakit, pananalita, kahit nga po sa social media, kung paano nila aalagaan ang kanilang sarili na sila ay hindi masasaktan. At syempre, sir, magkakaroon din ng pangwaswastong asal. Yes, ang tamang pag-aasal din po para hindi rin po sila maakusahan na sila ay nambubuli. So kailangan matutunan nila yung mga dapat gagawin ng mga bata. So ito, sir, yung mga ginagawang mga programa, is this an initiative po ng paaralan po? Yes po, kasi nga po ito ay isa ng DepEd order. So kailangan talagang sumunod lahat ng public and private school. Whether we like it or not, kailangan pong sumunod tayo dito. Kasi sabi ko nga po kanina, isa na po itong batas. At eto nga po, nakita natin ang Pangulong Bongbong Marcos ay pupuntahan niya naman ang 105 bagong Pilipinas Presidential Scholars ng San Juan. Sila po ay kasalukuyang gumagawa o ng orientation po. Yes, Ms. Kat. So papalapit na po ang ating Pangulo sa kinaroroonan ng ating 105 scholars po ng ating Presidente. So nandyan na po. Siyempre, ang pondong pinagkukunan nila ay mula sa Socio-Civil Project Funds ng pamahalaan na ibinababa para sa mga bawat barangay sa bansa. At siyempre, kung saan ang pondo po nito ay 200,000 pesos po. Kalahati nito, 100,000 pesos ay inilalaan ng sa mga fourth year college students na malapit na mag-graduate ngunit nakakaranas ng financial problem. So bawat scholar ay makakatanggap ng 20,000 pesos bilang financial assistance. So syempre din kasi pag magpo-fourth year ka, ang daming mga thesis, daming mga bayarin din. Oo. So syempre, magandang may ganitong programang ibinababa ang ating pamahalaan.
Ayun na nga po, nakapasok na ating Pangulo sa kinaroroonan ng ating mga scholars. Nako, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning sa ating mga presidential scholar. At bumubutit, papaliwanag ko lang, kaya kami nandito, tinitignan namin dahil nagbukas ng eskwelahan and we are looking to make sure that everything is going well. At nandito kayo. Ngayon, tawag sa inyo mga presidential scholar dahil kayo ang naging beneficiary nung aming programa na ibinababa ang pondo sa ating mga local government. In your case, it is to the barangay. Ang ginawa natin, I'm sure nasabi rin sa inyo, but I will explain it again. Sa bawat barangay, nagbaba kami ng tigda 200,000 piso for the barangay officials to use. But ang request lang namin sa mga barangay officials, yung kalahati nun, yung 100,000, mamili sila ng 5 na scholar na tutulungan sa kanilang barangay. So, each scholar, out of 5 scholars, 100,000 ang kanilang budget, 5 kada barangay, bawat barangay, 5 ang napipiling scholar. Kayo yun. And that's why you have become the presidential scholars, because this is a fund that comes from us, from the Office of the President. We have designated it as the Socio-Civic Development Fund, Programs Fund. So, yan ang scheme natin. And ang sinabi lang namin ay mamili kayo yung mga estudyante na malapit nang magtapos. Pero baka hindi magtatapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever reason. Kung ano man, patulungan natin para naman makapagtapos, magkaroon na ng diploma. And that is how that's the way that we picked the presidential scholars. And so that is the opportunity that we have provided for every barangay. So there are about 42,000 plus barangays in the Philippines. So, in the whole Philippines, gagawin namin ito sa buong Pilipinas. So, sa buong Pilipinas, over 200,000, there will be over 200,000 of you presidential scholars, which is so important. And the reason na sinasabi namin na napakahalaga nito ay lagi nating iniisip, ilan beses nyo nang narinig, ang kinabukasan ng ating bansa ay ang ating kabataan. Totoong-totoo yan. And we have seen it over and over and over again all the way throughout history. Kaya napakahalaga na kayo, pagdating ng panahon, at darating ang panahon, it will be sooner than you think. Akala ninyo matagal pa ito. It will be sooner than you think when it is time for you to be the ones to run this country. Kayo ang magpapatakbo ng Pilipinas. And I'm not talking about government alone. I'm talking in all the different sectors, in private business, in education, in government, in all the sectors, kayo na ang magpapatakbo. Kaya't napaka-importante na kayo ay handa na maganda na ang training ninyo, maganda na ang pinag-aralan ninyo. At ito ay biyaya talaga ito. Ang edukasyon ay biyaya na dahil it is a treasure. It is a wealth that you will never lose ever until the day you die. Yan ang talagang pinaka-importante rito. Kaya't mapakanibangan nyo sana ang tulong ng binibigay namin para kayo ay maging handa pagdating ng panahon. At alam naman natin, kapag kayo ay may magandang pinag-aralan, malaking tulong ito sa inyong pamumuhay, sa mga sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa komunidad ninyo, at sa ganung paraan, sa buong Pilipinas. Kaya't huwag niyong kakalimutan, gaano kahalaga ang edukasyon. Huwag niyong kakalimutan, kaya't mag-aral kayo na mabuti, pagsagaan ninyo talaga. Dahil ito ay kayamanan na maibibigay namin sa inyo.
na hindi na makukuha sa inyo, hindi na malulusaw yan, hindi na maaagaw yan. Wala nang pwedeng magnakaw sa inyo yan. Habang buhay ninyo, araw-araw ninyo magpapasalamat na nagkaroon kayo ng magandang edukasyon. So, work hard, study hard, and magkita tayo pag may hawak na kayong diploma. Okay, thank you. Maraming salamat po. Kasi binababa. Okay, tayo.